Salmong tugunan. Ah, Endangered species ka na ba kapag 27 years old ka na ay virgin ka pa rin? Tugon? di naman. Kasi di ba ikaw? Sorry. Tugon. Santange, tulungan mo po kami. Yes! Taray, nagbabalik. Oh my God, Happy New Year! Happy New Year, guys! Uy, Happy alam mo, New- ano ka ba? Late pa natin to i-release. Hey! Pero dahil Ano ba yan? ito yung first recording namin ito, Net. After 2 years of hiatus. Ayun. Sabbatical, wow. True. Sabbatical. Kung napapansin nyo, si JP, yung background ni JP ngayon, nakaluwag-lawag na siya kasi finally natapos na niya yung condo niya. Thank you. Ano ba yun? Congrats, JP. Hinihintay ko pa rin yung pa-housewarming gift nito, Net, na 1 kilong sibuyas. Afford mo Wow, ba? Yamanin. I-ano ko lang, ipag-ipunan ko. Grabe yung sa baba namin. Bakit? Sa baba ng condo namin. Alam mo magkano isang sibuyas? Kasi minsan doon ka bibili kapag nakalimutan bumili ng mga pangsigang. 15. 15 pesos. Oh my God. Pakaliit. Mm-mm. Oh my God. Dati 10 pesos lang yun eh. Huh? Minsan, 5 nga lang yun dati. Dito 10. Bago pa nagkaroon ng inflation sa Pilipinas, may inflation na dito sa condo namin. Okay, wait. So, special yung episode natin today kasi number 1, meron tayong live recording audience. Hello guys. Yes, hello, Nasa Discord VVIPs. ngayon. Mga VVIPs namin or bumili ng mga one-time ticket para maka-join ng live recording. Meron tayong 198,000 na mga tao sa live recording namin sa Discord. Hello 8 guys. p.m. lang yan. 8 p.m. lang yan. Hello. Ang dami daw first-timer. Kasi, so guys, kapag nagre-record kami sa Discord, meron dong chat box. So, pwede kayo mag-chat doon. So, may live comments din kayo. Kaya okay din ang live recording. Thank you to our VVIPs at yung mga VVIP pa lang. Thank you so much. True. Tapos, pangalawang reason kung bakit special episode today. Kasi, first time ever, meron tayong bagong pakulo sa mga letter senders. So, Yes. di ba, nag-start tayo na nagbibigay lang sila ng written letter, type letter. O, kung masyado kayong purist, type letter pa, baka maano pa. Next ay audio letter. Yes. Now, today, ilo-launch natin ang Video letter. Love it! Taray, kabahan ka na, Soko. So, wag kayong mag-alala kasi yung video letter natin, hindi rin makikita yung identity nyo kasi kailangan yung i-record yun as para kayong state witness. Mm-mm. Okay lang yan kahit phone lang ang pinang-record nyo. Pero kung may budget kayo, go Alexa Mini. Oo, Black Magic. So, naka-silhouette. Pwede nyong kunan yung sarili naka-silhouette. So, pwede nyong gawin. Dapat meron tutorial to kung paano gumawa ng silhouette na. Basta yung ilaw nyo, yung source of light. Ay, dapat alam nasa ko na. likod. Ano? I-rocket kaya natin to. Kung nahihirapan kayong gumawa ng video letter, pwede nyo kaming i-hire nito, Net. So, ganun yung gagawin nyo. Pwede kayong magbigay ng sarili nyong video letter. I-send nyo lang sa angwalang-kwentang-podcast@gmail.com. So, sana nasa 2 to 3 minutes, siguro hanggang 4 minutes carry pa yan. Pero, ayun, babaguhin namin yung boses nyo. Tapos, pag nilabas namin, kunyari, tapos, kung merong gustong mag-send ng video letter, pero hindi nila alam paano gumawa ng silhouette, pwede nyong isend as a raw footage na walang silhouette. Kami na lang maglalagay. Lalagyan namin kayo ng I-blur namin. Yun ay kung parang kung Japanese gusto nyo porn, makita namin Japanese itsura nyo, kung umiiyak kayo, ganyan. Diba? Oo. So, winner to guys. Tapos, yung iba sa inyo, pag nilagay nyo yung video, pag sinend nyo yung video sa email, sabihin nyo doon kung willing kayong mag-record with us. Kasi pwedeng, after nyo isend, tapos mapili namin, email namin kayo kung willing kayo na sumagot. So parang tayo, face-to-face. Yan. Pero via Zoom. Yes. Masaya yun. Oh my God.
On the spot natin siyang dadautin. Tapos makakasagot siya. Tapos kapag hindi na maganda yung lumalabas sa bibig niya, mamute natin. Tapos, Oo. exit Or na siya. censorship. Oo. Oh, excited ako dito. So, gumawa kami ng call for video letters sa Discord. Di ko alam kung nakita niyo yun, pero parang isang araw nag-send lang kami ni JP na baka merong gustong mag-send ng video letters. Naglagay din kami ng peg kung paano yung silhouette. So, merong nag-send ng letter. Oo. Galing to sa VVIP, oh my God. Galing sa VVIP. Tapos, ang okay dito kasi, yung mga VVIPs natin na nandito, maririnig nila yung boses. So, malalaman nyo kung sino yun. Di ba tumatambay kayo sa tambayan, dun sa VVIP tambayan? Naku, magkakaalaman. Kasi guys, kapag nag-VVIP kayo, bukod sa mga live recordings, magiging part kayo ng Discord namin. Tapos doon, minsan nagdadaot-daotan lang kami. So para siyang, mas extended version ng podcast. Yes. Yun. Tapos minsan si JP, nagtatanong siya ng mga, ano ba tawag doon? Paano hindi malamon ng Discord, ganyan. Kagabi, pinapakitaan nila ako ng mga italicized, yung nakita ko naka-sensor. nga, tulog na ako noon eh. Akala nila hindi ko makukuha. Pero ngayon nakalimutan ko na ulit kung paano. So, thank you, VVIPs. Mamaya sabihin pa natin yung ibang perks. Ang pinakamasayang perks sa February 25, magkakaroon ng Grand Meetup, Grand Eyeball. Yes, oh my God. Ang mga VVIP. So, naghahanap lang kami ng venue. Siguro ba kay elbow natin yung Blackpink, no? Kasabay ba natin sila? Kasabay natin yung Blackpink. So, hindi ko alam. Hindi ko alam kasabay ng Blackpink. Pero, oo. Kausapin na lang natin. Baka pwede silang kausapin mag-perform. natin. Yes. Oh, Jisoo, hello. Oo. Jisoo. Ano ba naman? Sino diba? to? Si Manoban? Lisa, hello. Ha? Manoban ba? Bonoan? Lisa Bonoan? Ha? Sabi mo? Si Lisa Bonoan ba yun? Gago. Ayun pa nga. Hindi ko ano sinasabi mo. Anong punuan? yung thigh na... Gagi, Lisa. Anong Trisha? Lisa nga sabi ko. Lisa Bonoan. Okay. Diba? Bunuan? Ano Pinoy ba siya? Anong apelido? Manoban! Manoban nga. Oo, yun tayo. Manoban. My Ayun. God. March 25 to 26 daw ang Blackpink. So, nagpaubayan na sila. Dati kasi Feb 25 sila eh. Tapos nung viniber namin, sabi na yun, mga be, ano ba? Minsan lang kami. After natin magbigay pugay sa People Power Revolution, diretso tayo. Ultimate bonding experience. Yes. So, tignan natin. Hindi namin sure kung lahat ma-accommodate kasi nga syempre, limited lang ang mga venue dito. So, True. hanap Tsaka kami pandemic ng pinaka-okay. May pandemic pa. Totoo. Okay, game. Hindi pa tayo, papapakilala pa ba tayo? Pakilala tayo. Sige. Ako si Tonet at virgin pa ako sa ilong. Talaga? Sa ilong lang? Sure? O ikaw, ano? Sige, at the age of 27, I was there. Kasi Ano? Where was I? Where was I? At ito ang... At ito na ang... Sorry, nagbago na. Binago na ba? Bago na. At ito ang... Walang kwentang podcast presents Santangge. Tulungan mo pa kami. Still a Spotify exclusive. And powered by Anchor in CHOR. And hello sa VVIPs natin na ngayon ay 202,000 na. Oh my God. Sa recording. Thank you guys. Perfect talaga pag 8 p.m. ang recording. Kasi 8 p.m. God's time kasi ang 8 p.m. Sige, game na. So, i-play na natin ang ating video letters. Sandali. Yes. Game. Play ko na. Sabihin nyo. Tawa. Okay, game. Okay. Hello mga ka-eme. Hello Direct JP and Direct Tonet. Happy New Year po. Sana ligtas lahat ng naputukan. Sana all naputukan. Ayan. Directs,
Call me na lang as Ginver. Hindi ko po totoong name yan. Pinaligtad ko lang yung virgin. Ginver. Virgin. Ginver. Yes po, I'm a full-grown virgin. Ginver kasi binaliktad na virgin. Talaga ba? Sure ka ba dyan? Wait, tapos ang ganda ng pagkakashoot niya. Very diba? soko. Ang ganda. Merong anong tawag doon? Backlighting. Backlighting. Ang ganda. Oh. Tsaka yung yung kortina niya ha, parang may tassel yan sa taas, mukhang taga Bulacan. I have a feeling taga Bulacan. Okay, game. Virgin at the age of 27. Hindi ko po alam, Derex, kung normal pa ba yun or kailangan ko nang humanap ng booking para maging isang normal citizen of the world. The universe, rather. Oh, wow. Napapaisip din kayo, Derex, kung ano ako. Bex po ako na push the bottom. Alam ko pong bottom ako pero di pa po ako nabobottom. Ever. In fair, oh. Tagal na rin I po think, kasi akong that's tigang. self-aware. Nalalaman ba yun? I think Nalalaman self-awareness yun. We love a self-aware queen. Mm-mm. Pero nalalaman nga. Nalalaman? Feeling ko, hindi ko alam. Baka I'm not a psychologist, so I can't answer. Pero feeling ko, preference kasi siya. So, Oh, okay. Gets. Okay. Continue. Tigang to try talaga. Pero di ko maalis yung takot. Even jowa, hindi pa po ako nagkakaroon talaga. Huh? May mga nagpaparamdam naman, Derex, pero hindi ko pa rin mag-give. Hindi naman ako transinela, Derex. Manipis na Bex lang na mas fresh pa sa leto sa samgyup salamat. Pretty lang, pero di super pa girl. Going back, dilemma ko kasi, Derex, na if dapat ba na sa tamang taong makakapagbukas ng aking lagusan. Or dahil ma-Elsa na rin ako, itry ko munang buksan ito, saka ko na lang alamin yung mga bagay-bagay. Send help naman, Derex. Takot ko kasi, Derek, ay gusto ko sana siyang ibigay to someone na I can really trust and that I know na machi-cherish yung pag-let go ko sa virginity ko sa kanya. Ganon. Deserve ba ng Bex like me na maging demanding like that, Derex? Ayun lang, magpapabasbas na rin sana ako sa ating Santa Angge kung igugo ko na ba na magpabukas ng lagusan ko kung alam kong di pa ako ready or hanap muna ako ng right person to take my virginity away. Ayun, Santa Angge, gabayan niyo po ako. Salamat, Direk JP, Direk Tonet, nagmamahal, Ginver. Ginver. O, diba? Baka ka daw kasi Di mo narinig. O, diba? Ginver. That's our first video letter. O, diba? Ang ganda ng lighting. Ang ganda. Tapos nakikita natin siya. Kaso nga lang, sumobra yung sumobra yung silhouette. Di na natin makita yung baka nahiya talaga magpakilala, sa bagay. magpakita. Ang isa pang pwede, guys, ay pwede kayong tumalikod. Actually. Tapos, alam mo yung ginagawa sa mga interview, yung reporter, yung interviewer lang yung nakikita. Yung mga ganon. Ang ganda. Tapos cut to kamay. Cut to kamay. Oh, Puta, may edit nyo. pa. Pinag-edit Kasi hindi edit. Pinag-edit pa. Minsan lang, noo lang. Di ba? Ganon. Oo. Paano mo naman may whistleblower talaga. Di ba? Yun yung peg natin, whistleblower. Pero ang ganda nun kung may nag-effort na gano'n, as in inedit niya, ganyan. Ang ganda nun. Send na rin kayo, guys. Mga 2 to 3 hanggang 4 minutes. Okay, game. So, basically, ang lang niya ay 27 years old siya na virgin. Yun. Actually, very simple na question, pero actually, very relatable na question yan. Sa totoo lang, di ba? Ikaw ba? Ano ba yung ginawa mo nun? Nag-worry ka ba nun at the age of 27? Hindi ka na virgin. Visit ka! Ikaw ano masasabi mo? Bilang Bex kasi siya. Feeling ko dahil kakadaan lang ng holidays, ipa-white elephant mo yan.
Hindi, ano ba feeling ko, Visit ka. White elephant, tapos pwedeng makuha. di ba? Nandun ka lang, nakatayo ka lang doon. Ikaw yung white elephant ng sarili mo. Anong tawag dito? Paano ba? Feeling ko, hindi mo rin kasi kasi kung meron siyang mga ganong takot, anxiety, kung bubukin ba siya para lang hindi na siya maging virgin. Parang, sino bang nagdidikta kung anong age ka ba dapat na de-virginize, di ba? Kung hindi ka pa ready, hindi ka pa ready. Diba? Hindi naman yun dahil merong darating na tamang tao or kung ano man. Ang importante doon dapat ikaw yung ready. Hindi siya depende doon sa tao kung tama ba siya, booking lang ba siya, siya na ba si Mr. Right, siya na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake mo. It's not that. Kailangan ready ka, ganon. Tuloy-tuloy ka, dami mo nasabi Virginity connoisseur ka Ang dun. tagal natin hindi nag-record, no? Feeling ko Dire-diretso ka. naipon. Ay, ikaw. Connected sa sinabi mo. Na, ewan ko, kahit naman dati parang siya sobrang big deal talaga lagi. Hindi ko rin alam kung bakit. Mm-mm. Di ba sabi nga nila, virginity is a social construct. Hindi Sino siya niyan? nahawakan. Sinabi siya ni Aling Paz. Gago. Nanay mo. Sinabi ni Aling Virgie. Ni Aling Virgie. So, ibig sabihin, yung virginity, hindi siya nahawakan. Isa siyang abstract concept na dinikta ng society. True. Na, yun, ang society ang nagbibigay ng meaning dun sa idea na yun na kapag ang problema kasi sinasabi kapag virgin ka mas pure, kapag hindi ka na virgin sa slut shame ka, ganyan. Oo, ganyan. Na hindi naman yun ang batayan ng pagiging pure, 'di ba? Hindi batayan ng pagiging mabuti kapag virgin or hindi na virgin. So, true. 'di ba? So, ano pa nga Ginver? Dahil nga nagiging ka, parang nadidiktahan ka ng pagiging virgin mo. Parang binabagabag ka niya. Ibig sabihin, nagiging biktima ka ngayon ng kung paano tinitignan ng society. Kung ano ang norm, virginity. tama. Oo, kung ano ang norm. So, alam mo kasalanan niya ng mga ng mga nung high school, 'di ba, nung elementary, kapag elementary, grabe elementary. Nung high school, 'di ba kapag yung mga kapag napag-uusapan yung mga ganyan, mga magkakaibigan kayo, kaya nung college, di na siya virgin, ganito, ganyan. Totoo. Oo. Totoo yan. Meron akong statistics. Kasi akala ng mga virgin, parang sila, sobrang endangered species, na sobrang konti lang nila. Pero actually, eto sabi, according to a Center for Disease Control and Prevention report, 2018 pa to na statistics, you may be surprised to know that 4.8% of women between the ages of 25 and 21 and 4.4% for men have never had sex. 2.4% of women and 3.3% of men between the ages of 30 and 34 have never had sex or still virgins, and 1.5% of women and 1.6% of men ages 35 and 39 are still virgin. So, ano naman, hindi naman siya super below na below. At, ayun nga, wag mo hayaan na tapos, di ba? Kasi kanina nag-check ako ng ng mga pwedeng masabing statistics. Meron po tayong tiga NDRRMC. Di ba? Ito yung sabi, meron kasi din nagpa-survey ng mga, ang tanong ay, when did you lose your virginity? And kung anong na-feel mo nun. So, merong nag-lose ng virginity, 15 years old, 17, merong mga 30 plus, merong 27 plus, etc., etc. Tapos, ito yung sinabi. We also noticed that individuals who reported having sex for the first time later in their
in their teenage years are more at peace with the timing, and those who did it even later think of the act as a positive experience. Kasi nakita ko yung mga, nakita ko yung mga sagot nila. Yung mga nag-lose ng virginity ng 16, 15, 17. Parang sinabi nila na after that, parang they wish na sana they lost it to someone more special. May mga ganun silang mga realizations. An experience more memorable, ganyan. Tapos, yung mga nagsabi naman na they lost it at 30s, 27, ganyan. They lost it, parang wala silang regrets. Meron doon nagsabi na they lost it to their partner. Tapos late na siya, like mga 32 years old yata. Well, syempre, relative naman yung late. Pero 32 years old siya. So parang, but she lost it to her boyfriend. And, ayun, parang, para sa kanya, siya, the right timing and the right decision. Kasi nga, to someone she loves, she lost it to someone she loves. Tapos yun. Parang naging nga. Kaso, matatapos na yung Zoom. Oh my God, less than a minute na naman. O sige, pengin na ulit Zoom. Ano ba yan, 2023 na, hindi pa rin tayo. Wait lang guys, sorry. Ang dami kasing sinabi agad ni JP. Okay. A few moments later. Ako may sabihin ako. Go. Actually, question din yan na paano ba nalalaman kapag ka na? Diba? Kapag hindi ka na virgin. Oo, diba? Sabi pag sa babae, diba? Yung hymen, penetration, ganon. Oo, may blood ba? Chu. Paano pag may sexual intercourse, pero paano pag walang blood? Chu. O, paano yun? Sino nagsasabi? Sino ba nagsasabi kung virgin, kung hindi na ba virgin, diba? Yung kapag ba momol, tsaka side kayo, ganyan, hindi ba yun? Totoo. Diba? Totoo yan. Diba? Hindi ba yun counted na parang, okay, may experience na ako. Ganito. Totoo yan. Kung diba, kung ayaw mo talaga nung may penetration, parang, tapos. Agree. Mga tao kasi ginagawa ang big deal eh. Dinidictate talaga siya ng mga taong Iharap hindi naman tayo. Iharap mo ako sa akin kung sino yan. Mga taong hindi nabuhay noong 2023. Diba? Si Virgin Mary, hindi na to connected. Pero feeling ko isang din, bakit sinabing Virgin Mary? Kasi diba, pinanganak niya si Jesus, minor siya. Oo. Either 13 or 14 or 15, 16. She's young. O, ano pa masasabi mo? Ayun, yun lang. Parang, basta kapag ang nagmamatter sa problema mo na yan at sa situation mo na yan ay ikaw. Kapag ready ka na, di ba? Hindi siya dapat nakasalalay sa tao kung parang kung tama ba siya ba't yun nga kung siya yung tamang tao or booking lang yan, one night stand lang yan, di ba? Kung ready ka. Totoo. Kebs, kung gusto mo booking lang, di ba? Kung gusto mo one night stand, walang carry. Di ko. Ang importante, with consent and be safe. Yes, and protection. Yes, be safe, protection. Always use condoms. True. O sige, punta muna tayo sa RRL. Okay na ba tayo sa Okay na tayo kay Oo. Kay Ginver, kaya mo yan. Kahit ka lang ng gin pom. Inom ka lang ng gin pom. Huwag kang padikta. Kasi ang virginity, talaga yan? Parang sa'yo lang yan. Oo. Walang... Feeling ko, alam mo, may mga kaibigan yan sa paligid na parang, pakeme ka na, ilang taong ka na, ganito, ganyan. I'm sure. Tigil-tigilan nyo yung si Ginver. Layo-layuan nyo yan. Totoo. Mind your own business. It's 2023. Ama ka na akla. Char. Sinabi. Sige. Ang next segment natin ay ang RRL, Review of Related Lit, kung saan nagbibigay kami ng mga suggestions and recommendations ng mga pelikula, series, YouTube videos, libro, kahit di kami palabasa, at mga clips or mga kanta na pwede nyo i-consume na related sa suliranin ng ating letter center. True. Game. Ay! Bakit? Meron akong... Wow, ang taas, feeling ko ito to. Feeling ko ito rin sasabihin mo. Sige, ako lang muna para safe. Feeling ko hindi. Yung sa akin dahil mahal na mahal kita.
Claudine Barreto, Rico Yan, Rico yan. and Dieter Ocampo. Di ba doon, si in-slot Yun shame yung sinabi kasi, para kang bubble gum. oo. Di ba doon kasi si Claudine Barreto, in-slot shamed siya dahil it girl siya, ganyan. Parang sabi, Oo. pok-pok, ang dami ng boys na kineso, ganito, ganyan. Again, society na naman nagsiset na parang kung paano ka dapat manamit. Diba? Dapat ba sa ganitong edad, virgin ka pa, ganyan. Porket may nanay ka na prostituted, ganyan. Ganun ka na rin. Yung mga ganun, parang, Agree. ganda nun, dahil malamal Ganda kita. ng dahil mahal na mahal kita. Ang Mm. ganda rin ng kantang dahil mahal na mahal kita. Anong ang pangalan doon ni Laarni and ang pangalan niya, Seth? Laarni Martinez, yung kontrabida. Bakit sila Arnie yung naalala mo? Kasi may away sila doon sa yung sa tambayan, yung grabe yung sabunutan nila doon. Di mo naalala yun? Na dati sa teleserye lang nakikita. Oo, kasi yun galing silang mula sa puso. So, lahat ng mga artista doon galing mula sa puso. Tapos directed by Wende Ramas kasi yun, di ba? R.I.P. Oo, bago nag-comedy, gumawa po si Wende Ramas ng rom-com. Oo. Tapos, ang nakakatawa doon, si Princess Punsalan, siya yung guidance counselor. Si Selena. Tapos, si Jacqueline Jose. Hindi ko maalala, pero nakakatawa lang na talagang no. Hindi na lang Tsaka gumawa ng yung- mula sa puso the movie. Dahil nagkaroon naman. Pero nakakatawa yung Oo. yung sa dahil mahal na mahal kita. As in, parang total opposite ng mga characters nila sa mula sa puso. Nakakatawa yung pag-reveal doon kay Princess Punsalan. As in, parang Tilt up. nagpapan, tapos biglang nag-tilt from, the guidance counselor si Selena po dito. Mabait po siya. Hindi po siya nagpapasabog ng booze. At tumatawa ng malakas na malakas. True. Ayun, yun sa akin. Okay, sige sa akin. Actually, hindi ko na masyadong maalala yung... Teka lang, baka may review ako dito sa sa notes, Wala. Walang review sa cellphone ko. Anyway, ang suggested RRL ko ay, nasabi ko na to dati, Diary of a Teenage Girl. Ganda din yan. Favorite. Sobrang ganda ng Diary of a Teenage Girl. Akala ko sobrang babaw. Akala ko sobrang babaw na pelikula. So, yung Diary of a Teenage Girl, guys, ay 2015 siya. So, based on tama diba? It's based on a book. Tama ba? It's based on a book. Wait Tama. lang, ito yung si Kristen Wiig, di ba? Si Kristen Wiig. Yes, nandiyan si Tapos Kristen Wiig. Michael Fassbender ba yan? Yes. Ah. Hindi. Si sino Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgård. Oh, Yes. God. So after, meron pa akong isa. Wait. So ito, The Diary of a Teenage Girl, 2015. na siya, adaptation ng isang novel of the same title. Tapos, nag-premiere din siya sa Sundance Film Festival. So guys, tungkol siya sa isang 15-year-old girl na gusto niyang hindi na maging virgin. She wants to lose her virginity. Tapos, pero tingin niya sa sarili niya, hindi siya worthy na i-sex kasi feeling niya sa sarili niya unattractive siya. So, sabihin ko na ba kung kanino siya nakipag-sex? Tingnan mo, 2023 na si Tonet naman po ang spoiler. Pero guys, ang ganda ng Diary of a Teenage Girl. Ganda yan. Nasa siya? Netflix Ang pa ata yan. Guys, go. Oo. Puro siya voice-overs. Hindi ko maalala kung breaking the fourth wall siya. Hindi, no? Hindi. Voice-overs lang. Yun. Tapos, meron pa akong isa. Ito sobrang swak to, pero nasabi ko na rin to dati, na para sa mga new listeners natin, na ngayon lang nag-tune in na hindi nabasa, na pakinggan yung episode sa sinabi ko to. Oh my God, An Education. Wait lang, An Education? Sino nga to? An Education, kaya ako naalala kasi nandun din si yung lalaki doon, si... Alexander What's his name? Skarsgård? Yes, si Carey Mulligan. Okay. Si Carey Mulligan. So, guys, si Carey Mulligan naman dito. Ito yung breakout role niya talaga. Dito siya nakilala. Hindi ko pa napapanood yun. Hindi mo pa oh my God, JP, sobrang ganda ng An Education. So, 16 years old siya. Tapos, siya
it's set in 1961. Mm. So 16 years old siya. So set in 1961. So alam nyo na, yung society dati ang baba ng tingin sa mga babae. Ang mga babae dati dapat hindi naghahangad ng more than what society thinks they should do. Dapat nasa bahay lang sila, ganyan. Etong si Carey Mulligan, siya, sobrang talino, sobrang, yung future niya so bright, ganyan. Tapos feeling niya, Yung future niya so bright. Tapos? Tapos na feeling niya nalilimitahan siya. Parang gustong-gusto na niya tumanda. Gustong-gusto na niya tumanda. Tapos sabi niya sa sarili niya, parang, she will lose her virginity kapag nag-16 years old siya. May na-meet siyang isang lalaki. Na-meet niyang lalaki, 35 years old. Tapos, binigay sa kanya lahat. Yung mga bagay na, kasi nasa school siya so parang, ang tingin ng mga tao, yun, kailangan mo matapos yung pag-aaral mo para makahanap ka ng isang lalaki na since educated siya, yung lalaki na yun, siya yung mag-aano sa'yo, magbibigay sa'yo ng mga bagay na hinahangad mo. Na-meet niya yung lalaki na yun, nasa ano pa lang siya, 16 pa lang siya. High school pa So, lang. parang Middle school pala yun. Oo, parang masyadong napaaga ang ang mga bagay-bagay para sa kanya. So, ang ganda ng umpisa, ang ganda ng meet cute nila. Sobrang galing ni Carey Mulligan at grabe yung ending niya. Galing siya sa libro. Tapos guys, based siya sa totoong pangyayari. Oo. So after this, sobrang na tukol siya sa isang babae talaga na, yan, based on a true story siya. Tapos, binasa ko yung nangyari dun sa babae. Grabe. I mean, yes, sobrang colorful yung nangyari sa kanya. Pero the way she wrote, ang galing niya magsulat Sobrang galing niya magsulat. Yung the way she wrote it, parang, oh my God, yung buhay niya hindi put to waste. Tapos ang ganda. Tapos ganda nung ending. Voice over ni Carey Mulligan. Iyak ako nang iyak sa dulo. Hindi ko pa napapanood yan. Sobrang ganda ng An Education. One of my most favorite films of all time. Because I'm a Carey Mulligan fan. Anyway, alam mo ba kung sino ang husband ni Carey Mulligan? Andrew Garfield? Charing, sino? Sino? Vocalist ng Mumford & Sons. Huh? Talaga ba? Alam mo, isa pang pwede. Oh. Lady Bird. Ay, oo. Totoo. Lady Yung isang doon, no? Yung nangyari sa kanila ni pangalan nun? Ni Timothy Chalamet. Ni Timothy, oo. Ni Timothy Chalamet. Pero yung pinaka-favorite ko doon, yung conversation nila magnanay doon sa dressing room. Yung I want you to be the best version of yourself. Version of yourself. What if this is the best version of myself? Totoo. Ganda. Ang ganda nun. Sobrang ganda ng Lady Bird. Iyak din ako ng iyak doon kahit di naman talaga siya super nakakaiyak. Ang ganda nung ending nun, no? Oo. Come on, Greta Greta Gerwig. Greta Gerwig. Pero alam mo, hindi ko masyadong, sorry sa mga cinephiles. Napalad mo yung Frances Ha? Di mo bet yung Frances Ha? Hindi ko masyadong nagustuhan. Pero nung napanood ko tong Lady Bird, super. Lady Bird, ang ganda. Grabe yung Lady Bird. So guys, ang aming RRL for today, dami na naman natin nasabi. Ano ka ba? Frances Ha, hindi naman siya yung nag-direct nun. Noah Baumbach yun. Pero siya yung bida. Co-written siya. Co-written ba yun? Co-written or co-directed? Wait lang. Talaga ba? Noah Baumbach ang alam kong director. Sila na ba nun? Hindi na ba? Hindi pa. Baka naglalandian pa. Naglalandian pa lang. Teka, sorry. Baka mali ako. Ay, oo nga. Oo. Grabe, Directed na-judge mo by- siya agad. Co-written lang nila ni Noah Baumbach and Greta Gerwig. Baka dyan sila na-develop. Super power couple, my God. Noah Baumbach and Greta Gerwig. Anyway, love it. Ay, alam So, mo, isa pa, pwede. Squid and the Ano? Whale, yung eksena nung bata. Ay, oh my God! Squid and the Whale, yes! The Squid Also and by the Noah Whale. Baumbach. Yes. Also by Guys, yung Squid and the Whale. Sorry Lagi ko sinasabi, one of my most favorite. Pero, one of my most favorite films of all time talaga. Ganda ng yung The Squid and the Whale. Alam mo dati, nasa Netflix siya eh. Tapos lagi ko sinasabi, if you have Netflix, baliwala yung Netflix mo kung hindi mo papanoorin yung The Squid and the Whale.
sobrang, Panoorin nyo guys, kung sobrang napanood ganda nyo, nun. sobrang ganda nun. Sobrang ganda, lalo if you're a writer or a director, ang ganda ng character arc nung apat. Mm-mm. There was a time na yan nga yung wallpaper ko sa laptop ko. Anyway, Ganda ng so ensemble. guys, kung galing. Ang galing. Grabe si galing. Laura Sobra. Linney. Laura Linney. Si ano, Si Ito. ano? Si yun Pangalan- nasa social network. si Ano Lex pangalan Luthor. niya? Ang pangalan niya. Ganda, di ba dalawa silang magkapat? Andun pa si Anna Dalawa sila. Paquin, oh my God. Jesse Eisenberg. Jesse Jesse Eisenberg. Eisenberg. Si Owen Klein, yung isang anak. Tapos si Jeff Daniels. Andun pa si Yung Anna tatay. Paquin doon. Yes. Mm-mm. So guys, kung napanood nyo, so I'm sure napanood nyo yung Marriage Story. So yung Marriage Story, Noah Baumbach yan. Yes. Tungkol na siya sa marriage niya. 'Di ba sabi about Oo. it's about his marriage. So yung The Squid and the Whale, it's about the breakdown of the marriage of his parents. So kaya nung napanood ko yung kasi sobrang fan ako talaga ni Noah Baumbach. As in super fan ako. Same. So, nung napanood ko yung Marriage Story, may iba akong layer na nakita sa kanya. Kasi nga parang, grabe dati, kinukwento lang niya yung kwento ng parents. So, divorce, about divorce din yung The Squid and the Whale eh. So, paano maghahati? Oo. Paano maghahati? Dalawang anak nila, paano maghahati? So, parang, nag-full circle, no? Dati yung parents niya, yung kwento ng parents niya, yung kinukwento niya, yung marriage ng parents niya. Tapos sa Marriage Story. After kwento so na many niya. years, no? Tapos ibang-iba yung take, no? Kasi yung isa parang alam mong from the eyes of the children. Mm-mm. Tapos ito, ang ganda. Oh my God, guys. Hindi ko alam kung ano yung Kung may unahin chance, dyan. kung may makita kayong sa kung anong platform, panoorin nyo yung The Squid and the Whale. Yes. Ganda Sobrang nun. ganda. Parang Kasi sobrang- there was a time ata nung nag-start pa ako sa mga TVC. Lagi kong peg yung The Squid and the Whale. Talaga? Sobrang... Tsaka ang ganda pa nung di ba may tennis pa doon? Nagtitennis Oo, sila. ang Ang ganda ganda ng nun. metaphor. Tsaka yung Kakaiba. ending. Tsaka yung ending. Nung nagpunta ako, sorry, hindi ako nag-flex, pero nung nagpunta ako ng New York. Nag-flex ka? Yes, I know. Nung nagpunta ako ng New York, si Dan, di ba nagpunta kami nung Natural History, Museum. Museum of Natural History sa New Ah. York. So si Dan, ang pinunta niya doon, yung mga dinosaur. As in, nakikita niya yung mga, oh my Oo. God, Triceratops. Ganyan. Hindi ko alam yung mga ganyan. As in, sobrang siya, papunta na siyang, sino to sa Friends? Mighty Morphin Power Rangers. Ay, Oo, si Ross. Si Ross, papunta Oo. siyang ganun. As in, wide-eyed. Tapos ako, ang pinunta ko lang talaga doon, ay yung The Squid and the Whale. Yung The Squid and the Whale. Yung The Squid and the Whale. Tapos nagpa-picture ako na parang yun sa movie. Anyway. Ang Oo. ganda. Punta ako bukas. Punta rin. Kita tayo sa may doon, mini stop doon sa may gilid. Ah, meron? Kasi dito Uncle Meron. John's na eh. Ay, yun. Ay, ang ganda. Ang dami nun. Sobrang ganda ng mga, Dami so nun. dahil mahal na isa yan sa mga classic guys, ng mga classic na love teams, even before love teams were born. Dahil mahal na mahal kita, directed by Wenda Rama, starring Claudine Barreto and Rico yan. Yes. And Dieter Ocampo. Yes. Diary of a Teenage Girl, An An Education, and The Squid and the Whale. The Squid and the Whale. Ang dami nun, no? Ang dami nun. Pero lahat yan, guys, hindi masisira yung nyo. Hindi yan... Hindi Masasayang. masasayang. Ang gawin niya pambanlaw Oo, niyo yung ayun. dahil mahal na mahal kita. Ganyan. Pambanlaw. Ayun. So, Jinver. So, kung nakikinig ka ngayon, I hope you like it. Okay, ayan sa mga branch yan. Baka naman you like to partner with us. Feel free to email us ng walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, kung nagustuhan niyo yung mga reco namin ng mga pelikula, please mention us on Twitter, Instagram, and TikTok. May TikTok na kami. Use the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Ako at Tonette Hadaone, and yung TikTok namin at Ang Walang Kwentang Podcast. Ako naman at JP Habak sa Twitter at Instagram. Tapos, follow niyo rin ang aming official Instagram account at AWKP Stuffs with Yes. S. Tapos, if you want to be a VVIP, gaya ng mga live audience namin today, subscribe now sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Tapos, bukod pa dito, marami pa kayong perks. Ang isa nga sa mga perks, so guys, ang dami naming mga live recording. So, gagawin namin yung mga live recordings namin
Isa-send na namin siya, ipopost na namin siya sa IG and sa Facebook namin every start of the month para nakikita nyo yung mga, pwede nyong puntahan ng mga live recordings. Tapos, Yes. sa Feb 25, ang ating Grand Eyeball. True. So, Nakaplat na ang buhay natin hanggang Feb. Yes. So, ano yan? Exclusive to VVIPs yan. So, top secret location. Wow. So, yon. Top secret. Quezon City lang yan, guys. Tapos, kasi guys, kakagaling lang namin sa nag-ano kami, year planning. O, True. diba? Kahit dalawa lang kami. So, nag-plan kami for 2023 ng Ulang Kwentang Podcast. So, na-excite kami sa sa mga na-plan namin. After namin to mag-trust fall. Oo. Tsaka, Kaso magbigay nga ng lang si kandila. Tonet paharap bumagsak. Yun lang ang problema. Shoota ka. So, ang dami naming na buong mga ideas na sana magawa namin lahat. So, isa yan yung Grand Eyeball. Tapos isa pa ay sana ma-push namin yung AWKP Scholar. So, Yes. ang may kwentang scholar. So, ang gagawin, dahil nga yung when you subscribe to be a VVIP and VIP, part of the proceeds will go to our chosen beneficiary of the month. So, so for the past few months, it's Angat Buhay PH and Growing Potentials. Pero, ayun, naisip namin na gawa tayo ng parang scholarship. So, Yes. parang meron tayong pag-aaralin ng at least one semester ng isang scholar. So, syempre, may bibigay sila ng kailangan natin mapili kung sino yung Magpapa-call for application tayo, ganyan, recommendation, pinakakarapat-dapat. ganyan. Yes. Oo. So, ayun. So, parang collectively, tayo mga VVIPs and VIPs, makakapagpaaral tayo ng isang estudyante. Yes. So, sana matuloy natin. Ano pa ba yung mga naisip natin? May bago kaming mga podcast na gagawin. Oo nga, oh So, my God. abangan nyo yan. Tapos, meron ding Tsaka merch. merch, yes. Abangan niyo yung mga merch namin. Available pa ang merch namin sa angwalangkwentangpodcast.com. So, Yes. punta kayo dun, guys. So, salamat sa mga bumili na. Limited na lang ang mga ang mga merch namin. So, bili na kayo, guys, bago maubos kasi baka hindi kami mag-reprint kapag tapos na yung version na yon. Oo. Sorry dun sa mga yung holiday rush. Ang dami mga... Oo, sorry guys. Sorry. Oo. Hahabol kami. Habulin namin. Correct. Tapos, bukod pa doon ay, nagawa na natin to by the time na i-air natin to. Pero, ayun, meron din kaming ang may kwentang chika. So, Ay, oo. Ang ganda niyan. yung ang may kwentang chika naman ay i-dedicate namin ng isang buong episode para sa mga serious topics. So, lagi, di ba, meron mga letter senders. And meron kasing mga letter senders na ang problema nila ay about mental health. Marami tayong nare-receive about it. Pero, so nakahanap kami ng tamang timing ni Tonet na bigyan na ng pansin yung mga ganong klaseng suliranin. Yes. So, parang gagawin namin, so, sa mga magsisend ng mga letters nila, so you can send your letters, mga problema nyo tungkol sa pag-ibig, tungkol sa sex, sa career. Pero, also, you can send your letters anonymously about your mental health situation. Or Tsaka kung may meron yan, resource speaker. Meron tayong guest speaker. So, sa bawat episode na yon sa May Kwentang Chika, meron kaming invite na guest psychologist na talaga, alam niya talaga kasi siya, nagdi-deal siya as a therapist siya sa adolescent therapist, adult therapist. So, siya yung sasagot ng mga yun. Kasi syempre kami, hindi naman namin yan masasagot, 'di ba? So, True. Mahalaga na galing from a doctor From talaga. an expert. Yes, from an expert talaga. Tapos, aside from that, kung meron namang, okay talaga na mag-send kayo ng mga ganon. And siguro maglalagay kami ng trigger warning kung kinakailangan sa umpisa. And yes. siguro okay din yun kasi para sa atin na mga kaibigan of people suffering from mental health problems, na how do we become a better friend to them? Kasi hindi natin napapansin na baka may nasasabi tayo sa kanila, 'di ba, na akala natin nakakatulong pero hindi naman pala. Tsaka ang mahal na rin kasi ng sobrang mahal ng mga check-up, mga gamot. Totoo. Kapag may mental health problem ka, 'di ba? Totoo. Parang
sana makatulong sa mga merong depression, Nakikinig, yes. anxiety, yes. Pero kailangan natin i-reiterate na yung mga episodes na yon ay it does not take the place of an actual therapy. Yes. So it's just an episode but definitely still seek professional help when you can. Ayun. Tama. Okay, so Diba? ayun, tapos Planado. meron ding- ang dami yan, ang dami namin na plan, 'di ba? So aside from that, meron pa kaming about LGBT issues. So ibabalik namin si Thais. Yes. Hindi namin alam kung nasabi na namin kay Thais. Pero Thais, yes, ibabalikan namin. Kung, kung nakikinig ka ngayon, makatanggap ka ng Yes. Noche Buena basket. Oo, ayun. So, 'di ba, sobrang excited kami for those episodes. So, Yes. aside from the video letter, ang dami pang mangyayari sa Ang Walang Kwentang Podcast. Tsaka abangan nyo sa anniversary ng Ang Walang Kwentang Podcast, may something. Oo, may something na sana magawa namin. Kaya nga nag-call for na kami, production coordinator kasi may mga pasabog kami may pasabog kami sa grand anniversary na na kailangan namin i-prepare na hindi namin kaya ni JP. Oo, Sa di na show. kaya. Ayun, thank you guys. Thank you, VVIPs. VVIPs. Thank you, mga ka-eme. And thank you so much guys for supporting for Yes. supporting Ang Walang Kwentang Podcast for 2022. Salamat sa mga brands na nag-collab Sa mga sa amin. nag-subscribe. Thank you, Oo, guys. sa mga nag-tweet, nag-share, sa mga merong mga sariling mga tawag dito, group na nag-share ng mga episodes sa mga friends sila. Tapos nakakatuwa. Alam mo ba na meron tayong letterbox? Talaga ba? Merong isang nag-letter, ano man tawag doon? Nagsulat ng letterbox Review, parang entry, ganon? Entry ng lahat ng mga nabanggit nating RRL? RRL. Ay, ang galing. Katuwa. So, Ganda. thanks guys. Thank you so much. And sana wag nyo kaming bitawan sa 2023. Yes. Keep up Kapit-kapit tayo. Keep up kami. Keep up. Keep up kami. Dahil madami kaming utang, gagawin namin 3 times a week hanggang Yes. mabayaran namin lahat ng mga utang natin Parang namin. tayo hanggang Feb ata. 3 times a week. 3 times a week. Pero lahat na yan, so sa mga VVIPs na nag-subscribe, hindi nyo na kailangang magbayad every time na magla-live recording. So, dahil monthly yan, so lahat ng mga live recordings namin, maa-avail nyo na. True. Ayun. Okay. Ayan. Ayun lang. Thanks, guys. Thank you, guys. Thank you so Maraming much. salamat. Happy New Bye. Year. Bye. Bye.